Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-DJ lovers. Muli na naman nagbabalik Giovanni D. So mai-share lang ako sa inyo. Baka ma-experience nyo to. Madali lang to mga ka-DJ lovers. May ayusin tayo dito. Isang Casio na keyboard. So yan ba yung tawag niyan dito? Keyboard. So yan yung model niya. Pero titingnan pa rin natin yung likod nito. The problem nito ay hindi siya tumutunog. Yan o, kasi yan o. Yung isang kilang naman ang hindi tumutunog. Power on natin. Yan, tingnan nyo maigi. So itong parte na to ang walang tunog. So lahat na yan, meron na, okay na yan. Yan, lahat yan ay okay na. So, aayusin natin to. Titingnan natin kung ano bang problema. Kaya lang ang problema nito ay napakaraming tornilyo. Para hindi kayo mahirapan, gamit kayo ng mga ganito, yung mga cordless na screwdriver o ganito drill. Nilagyan ko na lang ng screwdriver sa dulo, yung tinanggalan ko ng hawakan. So, yan, pwede na yung ganyan. Ito pala yung likod niyan mga ka-J lovers. Yan, dyan na dyan yung DC input natin. Yung logo na Casio, yung nakasulat. Ito may nakalagay USB, yung output niya na naka parang pang mic. Yan o. Tapos, nandito yung model talaga. Sa likod, yung CDP-130BK. Power rating, 12 volts. So, nandyan na rin. 1.5 ampere. So, napakaraming tornilyo to. Sabi ko nga, pwede kayong gumamit ng ganun na tools para mas madali nyong mabuksan. Kasi medyo mahihirapan kayo na kasi ang dami. Mapapagod lang kayo kabubukas niyan. Kung mano-mano nyong bubuksan. So yan, tinanggalan ko na siya ng bakal dito. Yan, bakal, may bakal yan dito na mahaba. Yan, tinanggal na natin. Kita nyo yung tornilyo dyan, no? Tinanggal ko ang dami. Wala pa yan, meron pa yan dyan nakakabit ng mga tornilyo pang iba na hindi ko pa natatanggal. Tapos dito sa gilid, sa side, tingnan nyo. Meron pa yan mga tornilyo yan dito. Hindi ko pa yan natatanggal. Yan, meron pa yan dyan sa side na yan, no? Bako kita pagurang niya ako bako na pahuben. So, tanggalin lang natin, hindi ko na papakita sa video sa inyo. Pinapakita ko lang kung saan may parte ng mga tornilyo na pwede nyo tanggalin dapat. So, yan o, natanggalan natin. Pag tanggal natin, meron na naman siyang tornilyo, yan o, 3. So, pag natanggal nyo na, yan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya tanggalan ng tornilyo kasi napakarami nga. Mas importante, alam nyo kung saan yung may mga parting may tornilyo din. Bukod dito sa labas lang na nakikita nyo. Sa kabila, ganun din yan. So, ito, kailangan natin tanggalin to. Yan, 4 yan. Ubusin lang natin. Tapos ito pa, kita nyo yan. Tinanggalan ko na yan, o. Meron yan tornilyo dun sa loob pa para matanggal mo yung key pad o key button niya o key basta yung pinipindutan natin. So kailangan tanggalin mo yan, tapos may tornilyo sa loob. Yan, natanggal ko na siya. Ito yung mainboard niya, napakalit lang yung pinaka mainboard niya. Yan yung mga gamit na IC. Yan. Tapos meron pa yan isang board para sa power supply. Nandun din na rin yung sa amplifier niya. Yan, kita nyo. Nandiyan na yung power input natin. Tapos output audio. Tapos yung pinaka-amplifier nya na TDA-7377 yung ginamit na IC. Tapos yung speaker, stereo, dalawa yan. Yan yung rating nya, 7 watts na 6 ohms na speaker.
So, yan lang yung makikita natin. Next naman natin, so, ito yung natanggal natin. Dahil naalisan natin ng tornilyo dun sinasabi ko sa inyo na may parang takip. Natanggal natin siya, di ba? Buwelo na. So, madali na lang yan. Iangat mo na lang siya. Yan, naangat lang siya. So, yan. Bukas na. So, lininisan ko lang muna to para makita natin kung ano ba problema. Kadalasan nito, pag hindi gumagana, carbon yan. So, para baka naano na yung carbon. Yan, nalinisan ko na yan dyan mga ka-G-lovers. So, ito lang talaga, may parte lang talaga siya na isang hindi gumagana. So, madali lang naman to para malaman natin kung ano ba yung problema nito. So, madali lang natin i-check yan. So, may gagamitin lang tayo dyan na makikik natin kung talaga bang carbon yung problema. Bale, ito lang talaga yung problema niya. So, yan. Madali lang siyang iangat. Yan. Pag inangat mo siya, yan. Angat na. Madali lang. So, ganito yung gagawin natin. Yan. Kumuha kayo ng pwede rin wire. Tapos, pindutin nyo lang yung tinatamaan ng carbon yan. Pag tumunog, ibig sabihin carbon lang talaga yung problema. Testingin natin. Dahil sa may tunog naman siya mga ka-J-lovers, so ibig sabihin walang problema sa mga iba pa dyan. Ibig sabihin lang talaga pwedeng carbon lang. So napakadali lang naman palitan to. So ito yung ginamit kong ipapalit sa carbon. Yung sa remote may kulay itim yun na carbon. So yun ang gagamitin natin. Bali, ito yung gagamitin natin yan. Kita nyo yung kulay itim na yan. So, madali lang naman yan. Yan yung carbon natin na tinising natin kanina na gumana siya. So, yan, ikat nyo lang siya. Gamit kayo ng cutter or ano pa man na manipis lang. Pero dapat matalim. Tanggalin mo lang yan. Tapos, gamit ka ng may tiban or ano managlo na yung parang tubig lang na pwede gamit mo. Hindi kasi pwede stick nyo dyan kasi medyo tataas na masyado yan. Nipisan nyo lang yan. Mas importante okay yung pagka tanggal nyo. So madali lang naman yan. Sabi ko nga gamit ko ng yan, ito ginamit ko yung pang dikit natin. So ito na mga ka-J-lovers. So, yan mga ka-J-lovers, kita nyo na palitan ko na siya ng carbon. Yan, dinikit ko lang siya. So, ginamitan ko ng pandikit. Okay na. So, kabit ko lang ito mga ka-J-lovers. Bali yan na mga ka-J-lovers, gumana na siya. Okay na to. So, sana meron naman kayong natutunan sa tutorial natin na to na napakasimple lang. Basta
Basta importante marunong kayo mag-troubleshoot ng trace. So, okay na to. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat.